Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Lalong paiigtingin ng Department of Education at host Negros Oriental ang seguridad sa palarong pambansa sa Dumaguete City. Ito'y dahil na rin sa magkakambal na pagsabog na nangyari sa Boston Marathon kahapon kung saan 3 ang napabalitang nasawi at mahigit 104 na po ang nasugatan. Ang kabuang detalye ihahatid ni Cristabel De Leon. Mas mahigpit na seguridad ang ipapatupad ng Host Negros Oriental sa 2013 edition ng Palarong Pambansa sa Dumaguete City. Ito'y kasunod ng nangyaring pambobomba sa Boston Marathon kahapon. Ayon kay Palarong Pambansa Provincial Coordinator Adolf Aguilar, matagal nang nakalatag ang seguridad para sa week-long sports spectacle. Pero matapos ang pinakahuling pag-atake sa Estados Unidos ay inamin niya na plano nilang magdagdag ng security personnel sa lahat ng mga venues. Dumaguete City Police and the Provincial Command had already put in place a security plan for the Palarong Pambansa. This will give 2 police personnel for playing venue and for billeting personnel, and this will be for billeting quarter. So they will also augment it with the barangay tanod in each barangay. Ibinalita rin ni Aguilar na mismo si Negros Oriental Governor Roel Degamo ang nagpakuha ng augmentation force para sa nauna ng mahigit 200 kapulisan na magbabantay sa palaro. Kwento ni Aguilar, kumuha pa ng karagdagang 184 deputized policemen ang provincial government para matiyak na hindi sila masisingitan ng mga masasamang loob. What happened to Boston this early morning, I think there's a need to strengthen again to look at into areas which we failed to look at this time. So we should be learning from the experience of Boston, and we should also be preparing for the worst case scenario for the Palarong Pambansa 2030. Samantala, maging ang Department of Education ay nakikipag-ugnayan na rin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Matiyak ang kaligtasan ng mahigit 6,000 delegado na inaasahang makikibahagi sa Palarong Pambansa na magbubukas sa darating na linggo. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa football, pinuri ng magkapatid na Phil at Jamie Young's husband ang ginawang pagpapalakas ng Philippine Football Federation sa men's national team. May 8 taon na lumalaban para sa bansa. Naniniwala ang Young husband siblings na malaki ang naitulong ng mga Phil foreign booters na kinuha ng PFF sa pag-angat ng kalidad ng Philippine football. Narito ang report ni Meg Shozon. Malaki ang paniniwala ng magkapatid na Phil at James Young husband na mas magandang rutang tinatahak ngayon ng Philippine football. Kapabahagi ng national team buhat pa noong 2005. Sinabi ni Phil na kakaiba ang lineup ng Philippine Ascals ngayon. Ang presensya ng mga highly rated Phil foreign booters na na-scout at nakuha ng management mula sa iba't ibang European at American leagues ay nakatulong umano ng malaki sa kampanya ng bansa sa mga international competition. Ito'y bukod pa ni Phil sa mga local talents na ready to be tapped ng koponan. I think when we have all our players available, we're very, very strong, and yeah, you can say that. We can say we've got in terms of talent, we've got the best players available. But it still takes time to gel. But with the individual talent we have, it is the best, I think. Sa panig naman ni James, mataas ang kumpiyansa nila ngayon sa sarili, lalo pat nakakuha ng ticket patungong AFC Challenge Cup sa Maldives sa susunod na taon ang Ascals. If anything, I was comparing it to before we became the Ascals, where we'd be lucky to get one tournament a year or one tournament every 2 years. Now we seem to have games coming thick and fast, which is great and makes us really happy. Samantala, sasalang naman sa iba't ibang tune-up matches ang Philippine 11 bilang bahagi ng kanilang maagang preparasyon para sa pagsabak sa 2014 AFC Challenge Cup. As we play together, so I think definitely the team's going to get better. I think it's important we develop a program here to get more players playing and more. It's difficult to throw players all together and expect to win a game. It needs time, and it takes the team to gel before you can really start achieving things. Sa ngayon ay wala pang scheduled practice as one whole unit ang Philippine Ascals, pero magiging busy sa paglalaro sa UFL ang ilang miyembro ng national team. Para sa Good Morning Boss, Meg Shozon, PTV Sports. At yan po ang unang pasada ng mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Magbabalik po ako para sa mga karagdagang sports balita maya-maya lamang. Ako po si Hazel Ansalubon para sa Good Morning Boss.